Hello, kumusta kayo? I hope you're fine. Good afternoon dito sa Metro Manila, or if you're anywhere around the world, good din na lang. Uh, this is just Justin Talk and News Feeds. Uh, Before I start, meron lang akong kunting lambing sa inyo na sana you will like. Walang bayad yung like. And then you share ninyo itong video ito sa mga friends nyo, mga kakilala nyo. Then you subscribe, you follow and subscribe. Kahit na isang subscription lang, ayos na sa akin yan, yung isang subscription lang, okay na. So today, ngayong araw na to, we have some topics to discuss. Ito yung mga nangyari simula nung I think Friday night or Saturday morning up to this day. Kasi ang last vlog ko was those that happened noong Friday night. So we ended doon sa statement ni BP Inday, very full of emotion, or na statement ni President Inday with regards to our situation right now. It touches almost all topic doon at bombastic yun, maraming natamaan. So aside from this, we will also be discussing yung situation natin ngayon na para tayong pinamunuan na ng mga tyrants. Alam mo yung mga tyrants, yung mga hari nung Middle Ages, no? Middle Ages, ganyan ang sistema o estilo ng pamumuno ng ating Pangulo ngayon at ang iyang mga kasangkot. Ang kanyang mga kasangkot, mga kanyang galamay, ganyan ang ginawa nila sa mga innocent Filipino citizens. Isa rin sa pag-usapan natin, yung mga threat daw ni BP Sara, mga threat. Parang nababahala sila doon sa threat ni Inday. Threat ba talaga yun? O threat naman talaga yun? Diba? So, pag-usapan natin yan mamaya. Then we will be talking about this regards to Martin na this came from the latest na speech ni BP Inday. This is not a speech but a statement during the press conference ng mga vlogger na sinabi niya na there is a slim chance or no chance at all for Martin to win an election. Then mayroong desperate move na gagawin para ma-fulfill ang kanyang ambisyon na magiging presidente o magiging prime minister sa bansang ito. So, we will be discussing this topic one by one. Ang una, we have to make a recap. Recap kung ano bang nangyari since nung Friday night. Di ba nag-speech si BP Sara with yung sabi ko nga nuclear bombshell na totoo naman, talagang maraming nayanig. Ang Malacanang, maraming nanghihimatay daw, maraming nagkukulaps dahil sa statement na yan, na parang nagpanik na sila kung anong isasagot kay Inday. Yung mga siguro yung mga nagpapayo ni BBM, hindi na niya kayang ibaliwala yung mga statement na yan, kaya hindi malaman kung anong gagawin. Una nilang ginawa, nagkaroon ng news blackout kasi hawak naman nila ng media eh. Kaya nilang gagawin yan. So, do you think that was the best solution para mawala yung topic na yan? Nagkamali sila doon. Hindi mangyari yan. Ngayon,
meron ngang malungkot na nangyari. Then after na nag nagbigay ng statement si VP Sara about nga doon sa mga anomalies, mga corruption na nangyari sa pamahalaan natin, nagkaroon ng problema si Zulaika, Attorney Zulaika Lopez. Parang inatake siya. So, anong nangyari, tinawagan si VP Sara, nang kasama niya si Nicole. I think relative yata ni Attorney Zulaika, si Nicole. Yun ang tumawag. Nang pagtawag, humanap ng si VP Sara, humanap ng tulong doon sa mga pulis na nag-guard sa kanila na kumuha ng ambulansya. But they were possibly attended. Hindi talaga nakinig sa kanila yung mga pulis. Kaya galit na galit si VP Sara. Mabuti naman, nakapasok itong mga vloggers, no? Mga supporter ni VP Sara sa loob. Sila ang nag-assist ni Attorney Lopez para makalabas. At itong nangyayari na to, naka-video. Binibidyo ng vlogger. So, napakagulo nang nangyayari dahil ang mga pulis pinipigilan nga nailabas si Zulaika despite of her conditions na magkaroon sana ng the chance na mayroong masamang mangyari sa kanya ay pwedeng mangyari sa panahon na yun. Kaya nagsusuka na siya parang sobrang traumatized si Attorney Lopez. Traumatized talaga siya pangyayari ngayon. Hindi siya sanay sa mga ganyang situation. Kasi napakabait na babae ito Hindi niya maasahan na maranasan niya itong kalupitan na ginawa sa kanya. Kaya yung nagpunta doon mga pulis, yung siyam ng mga pulis na nagpunta doon na nagdala ng order na dadalhin siya sa Women's Correctional Institute sa Mandaluyong, na actually itong institute na ito are for convicted criminals. Ang tanong, meron na bang kaso man lang na criminal o whatever case na sinampan nyo kay Attorney Lopez? Wala. Yung contempt case ang basihan nyo para dalhin siya sa kulungan ng mga criminal, convicted criminal. Grabe talaga ang pangyayari sa bansa natin. Kaya this is tyrannical exhibit of power. Para na tayong bumabalik sa Middle Ages. Ngayong mga hari ay mayroong power na sabihin sa iyo na itong gagawin mo pag hindi, puputulin ko yung liig mo. Tulad sa ginawa ni, kung nagbabasa kayo ng Bible, nakita niyo si Nebuchadnezzar, nang hindi mahulaan ng mga magicians niya, mga soothsayers niya, na kung ano ang panaginip niya. Parang ganun. Doon, parang ganyan ang hearing ng House of Representative. Kailangan alam mo kung ano ang dapat mong sasabihin na tumama doon sa mga isip nila na dapat yun ang sasabihin mo para to please the congressman at matupad ang script nila. Parang matindi pa sila kay King Herod ba? O King Nero na yung mga he ordered the killing of children para lang kasi there was a wise man na dumaan doon sa kingdom niya, doon sa kaharian niya na a savior is born, and that was Jesus. Kaya gusto niyang mayroon kasing prophecy na mayroong darating na redeemer. Kaya ang ginawa niya, pinapatay niya lahat ng mga bata. Parang ganun. Parang ganun ang natin ngayon. Bumalik tayo sa Middle Ages. Hindi na pinag-usapan yung justice. Walang justice sa akin. Ngayon, so yung nangyari, nagkaroon ng kaguluhan doon sa loob ng Kongreso.
Alam mo ba ang si VP Sara talaga, napaka she is a true leader. Kasi sa moment na yun, hindi talaga niya iniiwanan si Zulaika. Nandyan siya, tawag ng tawag siya ng tulong, kung kanino man. I think isa sa mga tinawagan niya si Bato at si Bongo at si Trixie Cruz. Iyan yata ang mga tinatawag niya. Kasi na-inform si Bato nagkataon na nasa Baguio. Kaya bumaba siya para tulungan si BP Sara. So nangyari nagkagulo, nagkatulakan. Itong mga vlogger, alam nila na hindi makaya ng pakiusapan to. At saka si BP Sara talagang napakatapang. Pero napaka-cool niya. Cool under attack, under pressure. Kaya talagang hinaharap niya yung, alam mo gaano kabastos yung mga pulis doon. Kahit na inutusan kayo ng nasa taas, alam naman natin kung sinong nag-utos. Pero dapat respetuhin niyo yung Vice President. Sino bang mataas ang posisyon? Common sense lang. Pero dapat binigyan niyo ng respeto yung uh, Vice President. Aside from the fact na siya, napakaraming tao na nagsuporta sa kanya. With the 32 million votes na she garnered during the last election, no, hindi kayo makarealize ng ganyan? Or talagang pera-pera lang lahat? No. Kasi talagang hinarangan nila, sinara yung ano, nandiyan na yung van na doon i-transport si Zulaika papunta ng unang balak nila na sa St. Luke's dalhin dahil nandoon yung doktor ni Zulaika, ang medical records niya nandoon din. Isakay sana sa van ng isang vlogger na nandoon, isang supporter ni BP Sara. Pero anong nangyari? Dumating itong van ng pulis. Ang nangyari, doon sinakay sa van ng pulis, pinagharangan pa rin dahil daw hindi naman na openly sinabi, clear na openly na sinabi na ito utos, sumunod lang kami sa utos. Dapat nga sabihan, sumunod kayo sa utos, may tao nang malapit mamatay, o mayroon ng tao dyan naghihingalo, tapos sundin pa rin nyo yung utos na yan. Kaya mabuti pa naman na yung tumulong yung tawag nito, driver ng van ng pulis na humanap ng paraan na maisakay talaga si Zulaika sa van. So kasama pa doon si VP Sara dahil si Zulaika takot na takot. Ayaw niya maiwan by her side si VP Sara. So talagang sumama si VP Sara. Naipit pa yata yung yung kamay ni VP Sara doon sa pagsara ng pintuan. Kaya kung makita mo yung video, talagang magagalit ka talaga sa ginawa. So, yun, dinaan muna doon sa dinaan doon sa Veterans Memorial Hospital. Ang Veterans Memorial Hospital nasa North Avenue. Mindanao Avenue, North Avenue, nandyan. Malapit yan sa SM North. SM North, malapit yan. Malapit sa LRT. So, yan ang location ng Veterans Memorial Hospital. So, dinala doon. Itong kamag-anak ni Zulaika, yung kasama nga niya lagi, nagpo-protest sila ni BP Sara din na dalhin sa St. Luke's kasi nandoon nga yung medical records niya. At every time nagkaroon siya ng ganyan attack, or nagkasakit siya, doon talaga sa St. Luke's siya. St. Luke's Rodriguez, Quezon City. So dinala siya doon. Pagdating doon sa ER, dinala siya. So doon muna siya. Siguro tiningnan lang ng doktor. Then kunting oxygen para
Makapaghinga kasi nagsusuka siya eh. Sabi ni BP Sara, nagsusuka. Ngayon, dumating sina Marcolita doon. Siguro inaano nila si ano na lakasan ang loob, nakausap nila, ganyan. Nagsalita rin si Marcolita doon sa labas, sa lobby. Salita siya, maraming nag-interview sa kanya. Marami ring vlogger na nandoon. Tapos, I think 1 or 2 hours na nandoon sila, parang hindi sila in-entertain. Walang ano talaga, medical procedure na ginawa sa kanya. Di ba? Nakakaduda. No? Diyan siya nagpa-doktor. Hindi man lang siya tiningnan ng matinong doktor. Dumaan lang daw, tiningin tapos umalis. So, anong meaning niyan? Somebody is calling. Somebody called up. Alam naman natin yung St. Luke's kung sinong lagi nagpupunta dyan. During sa mga nagkaroon ng attack siguro, nagkaroon ng hangover or whatever, nagkaroon ng sakit dahil after using alam na ninyo. So, nag-helicopter pa nga, ilang beses nagpunta. Actually, napupunta naman doon sa Global City. But it's the same management. Isang tawag lang yan. Pwedeng sabihin na, wag na niyo yung pansinin yan. Huwag niyo yung bigyan ng lunas yan. Pabayaan ninyo. So, yun nangyari. Kaya nung dumating na si Senator Bato, kinausap na niya si Zulaika. Nandoon sila, BP Sara, pumayag na rin sila na ibalik sa Veterans Medical Center. Kaya, nandoon si BP Sara. Kaya nga hindi umalis si BP Sara doon. Kasi talagang umiiyak si Zulaika na huwag talagang umalis. Bakit? Na-trauma siya na baka bumalik na naman yung mga pulis at dalhin siya sa Women's Correctional Institute. Kulungan ng mga convicted. Dapat si Franz Castro ang dinala doon, hindi si Zulaika. Kita mo yan kung anong klaseng gobyerno meron tayo, anong hustisya ang meron tayo. Wala kang kasalanan. In the first place, na-contempt ka. Ang nagpa-contempt sa iyo, yun pa ang dapat nakakulong dahil siya ang kriminal. Kahit nasabihin mo na on appeal ang kaso niya, convicted siya. That's the fact. So, mabuti na doon si Senator Bato, may kahalili si BP Sara. Kasi BP Sara walang tulog almost 48 hours. So, imagine, ganyang kahaba na wala siyang tulog. So, nakita natin kung gaano siya katunay na leader. He is a true leader. Kung makikita mo, kung i-translate mo yan dito, kung halimbawa siya maging presidente natin, napakaganda na isang tao, damayan ka. Hindi lang ikaw ang loyal sa kanya as a follower or as an empleyado, pati siya loyal sa iyo. Hindi ka bibitawan. Not only as a leader but as a friend. Magkaibigan sila ni Zulaika. Hindi talaga niya iniwan si Zulaika. So, makita mo yung quality ng tao na isang leader na marunong magpakumbaba, marunong mag-alaga ng kanyang mga tauhan. So, napakaswerte natin talaga kung si BP Sara at magiging presidente natin. At sa tingin ko, mangyayari yan. Lalo na kung tayong lahat ay magsama-sama para maganap yan. So, nakita na ng madali, I think kahapon ng umaga, nagkaroon ng press conference. Merong mga vlogger, pero hindi nakapansin ng mga vlogger kasi nasa harap sila. Kaya yung pinaka-accessible area, doon sa likod. Napakalaki kasi ng
Veterans Memorial Hospital. Napakalaki niyan. May sariling golf course yan. Di ba? Yung mga yung isang part niyan ginawang station ng yung nabitin na project na subway. Doon sa unahan, malapit sa along Mindanao Avenue, doon sa pinakadulo doon sa kanan, may station ng subway yan, subway station. Hinuhukay na yan. I don't know kung anong progress ng project na yan. Basta yung area na yan, so ganyang kalaki. Meron ngang, sa bagay, hindi naman basta-basta magalaw ng gobyerno yan eh. Kung yung mga developer dyan, naglalaway sa area niya yan, na yan. Tulad din ng Trinoma area yan, na napakalaki, napakalawak, may golf course. Ang value niyan ngayon, napakalaki na. Pero hindi naman nila magalaw, ang may-ari niyan, ng mga veterano. Makagulo kung ibenta nila yan. Tsaka, may mga areas dyan na untended. Ibig sabihin, gubat siya dyan sa likod. Daming kahoy dyan. Hindi ka rin naman basta makapasok dahil may mga guard. So yun ang location na sa likod. Kaya itong mga vlogger, nung nag-press conference si BP Sara, I think 2 o 3 vlogger lang nandoon. Kasi bakit in-emphasize ko na aatin ng supposed to be atin ng mga press conference or magbigay ng statement si BP Sara, dapat may vlogger. Sabihin ko sa inyo later. So yung press ko na yon, humarap si BP Sara. Ano mo, kawawa, kahit na walang tulog, walang makeup, diretso wala, lang, punas-punas sa mukha. Yan makita talaga. Yung natural na kagandahan ni BP Sara nandyan lagi, anytime. So hindi na kailangan ng maraming kaartihan. Harap siya kagad, then malungkot lang ang nagtatanong mga taga GMA. Sabagay, may Net 25, medyo balance naman ang balita ng Net 25. Meron ding, I think merong isiminay, ABCBN, saka may Rappler pa nga yata, saka Channel 5. Nandoon may vlogger doon nagtanong rin, may nagtanong na vlogger. So ano nangyari? After mga ilang hours ngayon, hinihintay namin nalalabas sa balita. Kasi parang umaga pa yun na nagkaroon ng 10 o'clock yata, nagkaroon ng press conference. Hinihintay namin yung noon time news update. Simula ng 11, 12 hanggang 1 o'clock wala talagang lumabas. Walang lumabas na balita regarding dun sa speech statement ni BP Sara. Kasi ang lumabas ng alauna, yung sinabi daw ni BP Sara na gurgurin niya si Bongbong, yun ang lumabas. Yun, hindi sinabi ang lahat na kung anong meaning sa lahat ng sinabi ni BP Sara. So, nag-isip kami, ano bang klase yan? Yan lang ang play nila para masira. Para masira yung ano man nangyari, dina-downplay nila yung pangyayari. Yun ang, kaya ngayon, most of their mga trolls nila, yan lagi ang binabanggit na may death threat si BBM, si Lisa, at saka si Martin. Yun ang lagi nila. Merong nag-mention din yung GMA, huli na yung F. Mamaya i-discuss natin yan. So, yun ang nangyari. Kaya nung bandang alas 3 na alas 4, kinausap ng mga vlogger ang yung isa sa mga staff ni BP Sara na gusto na siyang tatanungin, haharapin para ma-meet na yung mga vlogger na nandoon sa panahon na yun. After mga ilang minutes, lumabas si BP Sara. Kaya nagkataon ng mga vlogger makapagtanong ni BP Sara. So makita nyo anong ginawa nila Martin.
talagang hinahawakan nila yung media. Ngayon, yung mga vlogger na ang nagtanong. Kaya, naglabasan na yung mga totoong talaga, pangyayari. Anyway, dito sa atin, pinapalabas naman natin kung anong nangyayari talaga eh. Pero sila, dahil kasama sila sa sabuatan ng mainstream media, nagkaroon ng lockout, wala kang marinig. Kaya punta tayo doon sa sinabing threat ni BP Sara. Sabi nila, bakit ganyan? Tinatakot si BBM, si Lisa, ni BP Sara. Bakit ganyan? Hindi nila binuo yung sentence na sinasabi ni sa BP Sara. In fact, yung huling kataga na sinabi ni BP Sara, yun ang paulit-ulit nilang sinabi. Na patayin din si BBM, ganyan. BP Sara, si gurgurin din niya si Martin at saka si Lisa. Yun ang laging sinasabi. Pero hindi nila binanggit na if gurgurin nila ako, kasi ito nag-emanate from a question from a vlogger regarding the safety of BP Sara. Nung gabi ito nangyari, nung nagkaroon ng Zoom press conference si Sara, meron ding mga doon, merong mga media doon, nandoon ng Jimmy, nagtatanong din eh. I think si Abdul Rahman yata nagtanong doon. Bakit hindi nila pinalabas ang unang sentence na sinabi ni BP Sara na kung mamamatay man ako, meron akong inutusan na gugurgur din sa kanila. Gagamitin ko lang yung sikat na word ni Maharlika na gurgurin. Pati nga si PRRD ginagamit ng gurgur eh. Para makaiwas tayo ng strike ng YouTube. So, yung katagangan na yun, talagang paulit-ulit nilang sabihin, hindi nila sinasabi na kung papatay nila ako, meron akong inuutusan na gugurgurin sa kanila. At sinabihan ko na huwag kang tumigil hanggang maganap yan. Yun ang sinabi ni BP Sara. So, anong premise? Kung papatay nila ako, kung hindi nila ako gagalawin, walang mangyayaring masama. Ano mang intention niya, basta nauna muna siya, mangyari sa kanya. Ngayon, sabi nila, threat yan. Kaya ito naman si Torre, pumapil naman na si Boying, napapaimbestigahan nila daw sa pulis yan. Anong iimbestigahin nyo dyan? Yung mga rin eh. Talagang klarong-klaro yung ginawa nila na pang-iipit lang. Ngayon, sabihin ko sa mga to, na yung sinabi daw ni BP sa threat daw kay BBM, talagang threat yun. Kaya, alam ba ninyo na maraming nagsisirculate na mga messages na nagsasabi na bago pa ito nangyari, na ipaninoy daw yung si Sara. So, ganyan na sila kadesperado. Na kailangan mawala si Sara completely para matupad ang balak nila na magtagal sa pwesto. So, siyempre, may intelligence ni Sara. Maraming kilala yan sa NTFL CAC yan eh. Di ba? Marami yan kilala na nasa intelligence. Kaya, yung sinabi niya, totoo yan. Talagang yun ang gagawin niya. Kaya, sabihin niyo lang yan, emotional outburst lang yan ni BP Sara. Yung masyadong pagod lang daw, walang tulog, kaya ganyan. Hindi. Ang sinasabi ni BP Sara, dinirect sa inyo na kung gagawin niyo yan, ito ang gagawin ko sa inyo. Sobra pa sa threat yan. Dahil talagang gagawin niya yan. Parang hindi niyo kilala si BP Sara. Hindi yan nagsasabing, kung hindi siya committed sa sinasabi niya, hindi niya sasabihin. Ganyan siya kaingat. Lumabas sa kanya yan, sa pangungusap niya, ibig sabihin, may basihan siya. Meron talagang threat sa buhay niya. Gusto lang niya ipaalam na sinong hanapin natin, sinong hindi naman paratang
Sino mga tao na will be responsible in doing that? May basihan naman eh. Sino bang ganyang kawalang hiya? Kaya merong power na tyrannical power na gagawin yan. Sila lang, silang tatlo. So clear yan. At saka itong mga tao na to, palibhasa ano sila, oligarch din, nasa alta. Sabi pa ng iba, nasa alta. Nagbabasa ba kayo ng culture ng mga Pilipino? Before the coming of the Spaniards, until now, ginagawa yan. If you know the word redo, saan magaling si BP Sara? Di ba galing ng Mindanao yun? Ilan ba ang, sino bang nagmamahal ng mga lumad? Sino bang pamilya nagmamahal ng lumad? Wala na bang ibang lugar na talagang ginawa ng paraan na mga lumad, not only yung social nila, social life nila ma-improve, pati economic life nila, tinutulungan lahat ng mga lumad sa Davao para hindi lang for the preservation of their culture, para i-promote din ang kabutihan nila. Sa Davao lang, di ba may parang may park dyan na nandoon yung mga representative, parang mga kubo-kubo na nandoon nagbibenta ng mga handicrafts na gawa ng mga kanya-kanyang tribu. So ganyan. Kaya sa Mindanao, alam ninyo, kung hindi kayo Christian, Muslim kayo, or mga native kayo, mga lumad kayo doon, ang rido, nangyayari yan sa Mindanao hanggang ngayon. Paano ba, alam mo yung rido sa atin, madaling ganti-ganti yan, ganti-ganti. Kung anong ginawa mo, kung gumugurgur ka, gurgur din ang kapalit, dun yan. Ano bang mga dahilan sa ganyan? Minsan, conflict sa lupa, ganyan. Minsan, babaeng anak, babaeng ganyan, na ginawa ng kung anumang labag sa kanilang bakas ng reliyon, or mga atraso, minsan politika. Hanggang ngayon, ilang buwan pa lang nakaraan, may may gera dyan, dalawang pamilya nagbarilan. Redo yan. So yung word ni BP Sara, may basihan yan doon sa culture natin as Filipino. Kasi maraming part yun sa Mindanao na hindi naman na colonized ng Spain, na hindi talaga napasok ng US. So wala silang influence na ganyan. Sabi, paulit-ulit na sabihin ni President Duterte, na una talagang nagpunta dito from the Middle East are mga imams ng Muslim religion. Sila ang una nagpunta dito. 80 years or 50 years before dumating ang mga mga Spanish, sila Magellan dumating dito. So makita natin na yung culture niya yan preserved. Kaya si BP Sara, being Mindanao, yun din ang pakiramdam niya. Huwag mo kaming galawin. Dahil kung anong gagawin nyo sa amin, yun ang gagawin namin sa iyo. Di ba? A tit for a tit. Old Testament yan, kung Krisyano kayo. Di ba? Ganon yan. Kay Abraham yan na batas, at nasa Quran yan. Kaya may basihan ang mga brother natin Muslim sa ganyang cultural practice na until now, they are observing. Kaya yung sinasabi ni BP Sara, hindi yan totoo yan. Niwala kayo. Kaya sabi niya, emotionally disturbed. Mamaya, mayroong isang senator na nagsabi niyan. Inappropriate. Ito, dirisuhin ko na si Chis Escudero. Inappropriate daw yung sinasabi ni BP Sara, yung mga lahat na linahad doon. Pero hindi naman na minention kung na binubulgar ni BP Sara yung mga corruption na ginawa ng tatlo na yan. Meron bang silang minention?
Gusto lang nila i-play yung sinabi ni Sara na threat. No? Para masira si VP Sara. Ayaw nila i-touch yung mga revelations ni VP Sara about the corruption, about mga kabulastugan na ginawa ni Martin at ni Lisa. Clear, klarong-klaro yan. And everybody, every Filipino, kahit saan ka magpunta na site, kahit magtanong ka sa labas, their total belief in what BP Sara is saying, 99%, siguro yung 1% sila yun. Sila, ganyan na lang sila kaliit na hindi naniwala. Kaya nga ang disgust ng mga tao, the outburst of anger, halos nakikita na natin sa mga streets, mga palengke. Yan ang topic. Oh, di ba? So, ikaw, Chess, try to be sensitive. Huwag kang pahalatang howling dog ka ng bansa na to. Akala ko pa naman nung pinalitan mo si Mig Subiri, maayos-ayos ka. Yun pala ang reason para in all times, in all situation, dipinsahan mo yung nagpalamon sa iyo ngayon. At di ba nakakahiya? Hindi pinsahan mo yung mababa sa iyo ang kategory ng Speaker of the House. Ngayon, hinila-hila ka para ikaw magsalita. Anong klaseng senador yan? Di ba nakakahiya yan? Bakit ikaw ang nagsasalita? Bakit hindi si Martin? Nakakahiya yan Hindi pa lang magaling-galing ka magsalita. Para ka na rin si Franz Castro at saka si Trillanes. Ganun na ganun ka na. Kaya don't ever think na in any ambition that you want to pursue in this country, politically, wala ka na. Patay ka na. Dead ka na dyan. Bistado ang ginawa mo. Ikaw ang nagdepensa kay Martin. Tsaka yung first couple. Kaya nakakatawa ka. Sabi mo, inappropriate. Dapat ganito ang ginagawa ng Vice President. Ibig sabihin, New Yorker style. We have some problems. We have problems with corruption. And we have to talk with the President to settle this down. Ganon. Or we can talk this over a bottle of champagne over some toast meal. Ganon. Ganon ang gagawin mo, New Yorker. May mangyayari kung ganyan ang sabihin mo. Yung mga tao na yan, bulletproof na mukha yan. Hindi na matatabla ng hiya yan. The way they are exhibiting all the shameless exhibit of wealth. Kahit na alam na nila na bistado na sila ng mga tao na ginagawa nila, meron ba silang kaunting hiya na sabihin nila, we're not doing this. Hindi naman kami ganyang kagahaman sa kayamanan, sa pera. Pero wala kang makikita. So, yung sinabi ni BP Sara, lahat na sinabi, walang lumabas sa media niya, mainstream media. Ako lang, mga vloggers na iba, talagang mini-mention yan. At malungkot lang, dahil hindi naman lahat na Pilipino nakakapunta sa social media. Kaya dapat tayo magtulong-tulong na ipaalam natin sa mga kapitbahay natin na walang kakayahan na makuha yung mga impormasyon na to. Alam natin sa kanila by word of mouth, para kang nag-networking yan, malalaman din nila ang katotohanan. At sigurado tayo, nararamdaman naman nila kung ano nangyayari sa bayan natin. Walang maka-argue with that. No one can contradict that. Dahil ramdam yan ng kapwa pamilyang Pilipino. Sa ngayon, alam nila kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Gaano katalamak ang krimen. Yan na lang. Wala kang kasiguraduhan sa pupuntahan mo kung safe ka ba. Di ba? So, we will complement that with this kind of information. So, dapat talaga ang tulong natin. So, ito sila,
kahit na huling-huli na sila, gusto ko magpalusot. Ano na appropriate? Appropriate. Alam mo ba anong appropriate? Dapat sinabi mo rin. Oh, kung ano talagang nakita mo dyan sa loob, sa bagay. Sa buwat ka rin eh. Hindi talaga pwede. At saka nakikinabang. Paano mo sabihin na i-divulge mo yung mga corruption na ginagawa ninyo? Kasi minsan, itong lumabas ng mga statement ni Tonying, minsan, si Tonying, alam naman natin gaano kabalimbing yan eh. Kung medyo, sa bagay, nasa denomination siya na medyo talaga na kay Sara na, sa pagka ngayon, kapareho sila ng ano ni, I don't want to mention, sila ni Marcolita eh. Pero, the way na ano siya, hinandle niya yung sarili niya. Di ba siya nag-interview ni Lisa? Sinabi pa, bad shot daw si VP Sara. At ngayon, hindi talaga ako makapaniwala kaagad. It make me a stronger convincing action na gagawin niya. Manifestation na talagang totoo yung sinasabi niya na maraming corruption ngayon. Hindi mo ba alam, matagal na sanang sinabi mo yan, hindi lang ngayon na medyo tagilid na yung boss mo. Di ba? May balita pa ngayon na limpak-limpak na anong tawag nila? Na resources ang binibigay sa iyo. Tulad ni na Mike Abbott, di ba? Tapos ngayon, alam mo na ganyan ang sentiment ng mga tao, medyo tagilid na talaga si Bongbong sa totoo. Dito sa mga feedback na inano sa akin, saka kunting-kunti na lang yung military. So, yung component natin doon sa Successful People's Revolution, medyo mangyayari. Kunting-kunti na lang. So, kunting pause pa, kunting tiis pa. Sana tulungan tayo ng Panginoon na maging totoo yan. So, yung ginawa nga nila ni sabi pa nga sa mga memes dyan sa mga reels na iba, mga shorts sa YouTube, sa TikTok, na only in the Philippines, ang daming only in the Philippines, mga injustices na ginawa ng administration na to. Ngayon, meron din binanggit si VP Sara regarding sa eleksyon, na pwedeng hindi mangyari ang eleksyon. Kasi no chance, there is a slim chance for Martin to win an honest or not honest, even not honest election. Lagay na natin, imaniobra nila yung Nero system ng eleksyon natin. Lagay natin, magbibigay sila, magbabayad sila ng vote buying sila. Lagay natin. And there's no question na hindi nila gagawin yan. They will do that. We know about that. But what had happened in 2016, mangyayari din yan ngayon. Kung gagawin nila yan. Alam nila yan. Kahit na ilang bilyon, na galing din sa atin, linuto tayo sa sariling mantika, ang ilalabas nila, hindi sila mananalo in an election. Kaya, in 2025, tingnan nyo, debacle yan. Talagang, I don't think na mayroong lulusot dyan. Kahit na may mga pangalan yan, pwede may makalusot dyan. Isa, dalawa, tatlo. Yung mga tulpo siguro, pwede rin si Vic Soto, si Tito Soto, or Lacson. Pwede yan. Pero the others, mahirapan yan. Kahit si Amy, tingnan mo sa survey ngayon, si Amy wala na sa top 12. Diba? Unti-unti yan malalaglag. Especially when campaign will start on February. Paano na lang kung sasama si Sara with all those things that happen na inaapit niyo si Sara. Kaya lahat na i-endorse ni Sara, siguradong lusot yan. Di ano na naman kasi inodoro niyan, diretso na naman. Diyan sila, kaya nga ang advice ko rin, na dapat hindi lang tayo mag-campaign to vote our candidates. Yung Team Duterte, yung PDP plus yung in-endorse ni PRD. We also campaign na huwag ninyong iboto yung nasa kabila, yung
nasa ticket ni PBBM. Huwag na huwag nyo iboto. O, kahit sino pa yan. Kaya dapat naman mga vlogger, huwag niyong bawasan ang ano natin, ang ticket natin. Kahit sino, kahit anong pangalan dyan, basta under ng ticket ni Pangulong Duterte, Ten Duterte, iboto natin lahat yan. Bakit? Impeachment protection against BP Sara. Kasi sigurado naman talaga ma-impeach si BP Sara eh. Subukan nila yung route na yan through impeachment. Ngayon, yun ang gagawin nila ngayon. Next year, or kasi patapos na yung taon eh, hindi nila ma-file dyan dahil once a year lang yan dapat. So, next year yan siguradong i-file niya in an election year. So, meron pang ano yan, duda kung with the things going on, mga blunders na ginagawa nila, ito ng pag-contempt nila kay ang laking impact. They never thought na ganyan ang impact niyan. Akala nila okay lang. Pasayaw-sayaw pa yan si Franz Castro. With these things developing, kung magiging it will lead to something, sinong sisihin? Di yung mga nasa kaliwa, sila Franz Castro. At yung naggumawa ng script na yan. Hindi nila alam, dyan lang pala, laglag na sila. Lalo na kung mag-eleksyon, tapos sa eleksyon na yan, si Sara mag-endorse lahat ng kandidato. Yari na sila. So, kailangan talaga natin iboto. Kailangan makakuha tayo ng majority. Lagay natin 8. Hindi na lang 10 sila eh. Kahit na 8 na lang. Kung 8 yan, may isa tayo sa si Robin Padilla, siyam yan. Siyam, mahirapan na sila. Meron pa makumbins, baka yung mga Villar sasama. Kaso nga lang, may kapatid si Villar sa kabila eh. Yung mga Cayetano, baka malakas din si Pia. Hindi natin malaman. Pero itong mga to, Pia Cayetano, yung tsaka si mga Villar, talagang kay Duterte yan. So medyo 50-50 tayo dyan. Pwede yan makumbinsi. Kung merong hearing, merong kasong isampa na impeachment sa Senado. At 16 ang ano dyan votation. Kaya kung 8, 23 na ngayon dahil si Chis nagiging Senate, ano ba yan? Senate President. So wala na si 23 na lang. So 8, 16, ilan ba yan? 4, 7 lang. Kung 8, wala na. Hindi na ma-impeach basta si BP Sara. Kaya, kailangan natin iboto yung line-up ni PRRD, Team Duterte. Pero minsan kasi, kanina nag-press conference kasi yung PDP, nakakadismaya yung ibang kandidato, yung mga baguhan. Nainis ako. Sabihin pa naman na ano lang si BP Sara, katulad ng sinabi ni Chis, emotionally disturbed lang, emotionally affected. Dapat all out kayo ng pag-support sa lahat ng gagawin ni BP Sara. Hindi yung half-half kayo, half-baked. Ano mangyari sa inyo? Hindi ba ninyo alam ang pag-asa niyong manalo? Endorsement ni BP Sara, tapos ganyan ang gagawin ninyo. Dapat all the way kayo sa lahat ng sasabihin ni BP Sara. Ang boto na makukuha ninyo, yung bumoto kay BP Sara. Lahat na yan. Pag maiinis yung mga, hindi kayo boto. Pero meron lang kasing pangailangan si BP Sara eh. Kaya kami nga, kung tutuusin, marami diyang pwedeng ayawan natin eh. But because of BP Sara, iboto na natin lahat. Despite of their pagkukulang sa kanilang capabilities, iboto na natin. Huwag na nating isipin na ito, may mahina, ganyan. Huwag na, iboto na natin sa lahat. Ang importante kasi loyalty sa party. Kahit naman siguro kung ma-elect na sila, hindi sila maloyal, basta at least protected si BP Sara. Ganyan naman talaga ang politika.
Mga politicians natin, super balimbing yung mga yan. Except for a few na talagang stick sila kung anong partido nila. Kaya nakakainis eh. Ano nila, yung press con, meron pa sa nagsasabi na we should make effort to unite with the president. Ganun, anak na. Hindi mo ba saan ka ba galing? Hindi mo ba alam anong nangyayari ngayon? Tapos ganyan sasabihin mo. Ano bang purpose ni Sarah na sumama kay Bibi? Di ba unity and continuity? Nangyari ba yan? Ang ginawa, demolition against BP Sara. Hindi unity and continuity. Kaya dapat magbasa-basa rin kayo. Sama kayo. Nakakainis eh. In public pa sinabi. Siyempre, kung na-pick up yung ng mga I don't know kung bakit ganyan nagsalita yung mga taga-PDP. Parang nakalimutan nila na mga DDS din ang bubuto sa inyo, mga ngampanya para kay PRD. Chairman ninyo si PRD. Tapos ganyan kayo magsalita. Sana ibahay natin yung natin, taktika. Kung paano, actually hindi pa naman campaign yan, bawal pa ngayon eh. Pakilala pa lang yan. So dapat naman, malalaman namin na talagang sulit kayo kay BP Sara. Hindi yung ganyan mga statement. Nakakainis yan. Para doon sa hindi sensitive. Ako sensitive ako sa mga ganyan. Kasi alam ko yung takbo ng utak eh. Kung ganyan yan ngayon, paano na lang kung mananalo yan? Katulad yan ni Tol. Di ba? Ganyan si Tol. Di ba? Ang nangyari, bumaliktad. Pinagyayabang pa yan na magaling, close friend, matagal na kaibigan, kasama sa pagmotor-motor, at tingnan mga yan nangyari. Paano na lang kung itong mga to na bagong salta at hindi natin alam pang kung anong gagawin talaga. Kaya dapat iwasan natin. As an advice to the PDP, I'm your supporter. PDP naman talaga ako eh, since na pumasok yan. Kahit nung kapanahonan ni Nini Pimentel, talagang PDP ako. Kahit nakakulong siya, nag-PDP ako noon. Nag-iisa na nga lang siyang member eh. Diyan katindi. Ilang beses siya pinakulong ni Makoy, ni Marcos Sr. Maraming beses. So, ganyan rin yung matanda na yun, believe ako noon. Di ba? Siya ang gumawa ng yung DILG. Siya yan, utak niya yan. So, dapat naman ganun. Fighting talaga si Nini Pimentel. Hindi yun, hindi alintana yun. Napabalik-balik siya sa stocking. Malupit pa noon ha. So, isipin niyo yun. So, ibahin niyo yung taktika niyo. The way you talk. Kung talagang para kay Sara, bakit ayaw niyo mag-all out? All out kayo. Sino bang advisor naman ngayon? Political advisor. Parang ngayon lang kayo sa politika eh. So, yun nga, yung isa pang point out ni Sara, yung tinanong, are you running for president in 2028? Ang sabi niya, bluntly, sinabihan nila yung mga vlogger na nagtanong, I don't know if matutuloy yung election sa 2028. With BP Sara saying that something is brewing. Merong kumukulong mangyayari. Di ba? At sabi niya, dinugtungan niya yun. Because they are gunning for the PI to be approved. So alam niya yung BP Sara kung ano nangyayari. Sa akin, sa isip ko, di ba yung mga sign na mga dokumento pinapirmahan kung tatanggap ng ayuda? I think yung mga yan ang gagamitin nila para maaprubahan yan as a People's Initiative. Sigurado ako dyan na yan ang gagamitin. Kasi yun ang ginagawa ni Martin eh. Yan. Ilang percent ng kailangan para ilang percent lang? 15 or 20% sa population sa isang distrito para ma-approve diyan na mapunta sa plebiscite. Parang ganyan ang gagawin nila. Yun na nakahanda, kaya nakalagay sa natin, no chance for
election in 2028, pero last chance siya. Desperate moves ah, ni Speaker Romualdez, yung People's Initiative niya yan. Kasi alam niya useless gagastos siya ng pera para namigay ng bigas. Yung survey will tell na hindi talaga siya mangyari. 1%, paano ka? 0.8? Paano siya manalo dyan? Hindi naman natin ibig sabihin na hindi niya tinitingnan yung mga rates na yan. Alam niya yan. Kaya kahit na mo, sabi pa nga ng iba na hindi ako nagsasabi yan na may pagkamunguluwid yan, pero may utak din yan ng kunti. Yan ang sabi nila. Kaya bakit patuloy siya mamimigay ng bigas, patuloy siya mamimigay ng ayuda if 1% lang siya kung ang target niya ay presidential election in 2028. Hindi naman yan gago Negosyante rin yan, alam niya paano laruin. Kaya sigurado ako, People's Initiative yan next year. Next year na yan gagawin. Kasi kung sa patagalin nila, mahirapan sila. Kung papatong na 2026. Kailangan 2025 pagagawin ng nila yan. Kaya ito, dinidikdik nila si BP Sara para mawala. Pero ang daming papalit kay BP Sara. Nandiyan si Baste, nandiyan si Pulong, nandiyan si, sa bagay, hindi na-qualified si President Duterte. Hindi nila nakita yan. Kaya, next year may malaking bagay. Kaya after the elections, I hope na maraming mga ma-convert natin ng mga congressman na kakampi sa atin. Kaya nga, kung anong distrito man kayo, dapat yung mga nasa side ng mga ni Sara at kay PRD doon, yun ang ibubuto at ikampanyan ninyo para mapilayan natin yung balak nila for a People's Initiative. Kaya ngayon doon sa Tacloban, kaya sabi nga nila, delikado si Martin. I don't know kung gaano katuto. Siguro rin gagamit ng pera niya at saka power para hindi siya matalo. Tsaka parang imposible Si Aling Nini ang kalaban niya. Maraming beses na niya natalo. I don't know. First time lang ang tumakbo ngayon. Yung kalaban niya na Duterte rin. Duterte supporter. Kaya, kailangan talaga ngayon, alert tayo lagi sa ginagawa nila. Ang daming na nakapirma doon sa ayuda. Pasok na yung PI na yan. Kung ipipresent nila yan sa Comelec, alam naman natin si George Garcia kung saan nakapwesto yan Wala na yan. Kahit anong ngak-ngak ni Guanzon wala na siya dyan Si Guanzon. So, meaning, yung sigurado yan na PI ang kababagsakan niya. Ngayon, ito nga, marami rin pag worst comes to worst, di ba? Sana maraming manalong congressman. Kung mangyari man yan na maaprubahan nila yung parliamentary. Kasi gagamitin lang pera niya, sigurado, to change the constitution. Walang choice sina BP Sara. Makilaro na rin sila. Pasok na rin sila sa sistema na yan. Kung hindi mapipigilan. Yan lang talaga ang way na mangyari yan. So, I don't know kung paano yan laruin politically. Ilagay natin, mananalo hindi naman immediately kasi mamimili din tayo ng assemblyman Kung i-declare nila na automatic kasama yung mga congressman, they will automatically present their district. Di ba?
Kasi magkaroon din ng ano yan eh, magkaroon din ng mga representative yan. At saka, kung ibahin mo yung constitution, parang magkaroon ng, kasi kung binila ang Congress as the body that will change the constitution. Kaso nga lang, sabi nga ni President Digong, pakialaman yung term limits. Sigurado yan. Eh, ang gusto ng mga congressman na 5 years instead of 2 years maging 5 years. So, may maiwan pa kayang pundo ang Pilipinas niyan. Baka gagapang na tayo niyan. Parang Burkina Faso na tayo. Parang mga African countries na tayo niyan. Kaya napakagulo eh, isipin kung mangyayari yan. Kaya ito, nandito sa harapan natin, ang pangyayaring ito, dapat talaga nagtulungan ng mga tao. Sa tingin ko, marami nang gising eh. Marami nang gising sa pangyayaring ito ngayon. Actually, kagabi, ito highway. Maraming portable lang yung microphone, portable lahat. Marami pa rin dumalo. Totoo lang, sa harap ng Veterans Memorial Hospital. Sa gitna nga eh, masasakyan dumadaan. Tabi-tabi lang. Ganyan ka masigasig yung mga supporter ni President Duterte. Lalo na yung maisog, mga member ng maisog at yung mga DDS. Ganyan ka desidido. So, until now, marami pang mini rallies, pagtitipon. Nagsalita na rin si Vic Rodriguez, nagsalita. Si Marcolita, nagsalita. Galing sila sa loob, nakausap nila, nakita nila si Attorney Laika at saka si BP Sara. Then dumating si Attorney Panilo, dumating din, nagsalita din. Nakaka-inspire sa mga tao na maraming sumama. Si Malutikia, dumating din siya, nagsasalita din doon. Kaya marami ring mga taong nakisama. Ngayon, ngayong umaga, nag-press con din si BP Sara. Actually, medyo umuwi siya sa bahay dahil nga kailangan niya makita yung mga anak. So, ang naiwan, ayaw magpaiwan ni Attorney Laika. Takot siya na baka pupunta yung mga pulis at dadalhin siya sa correctional at ikukulong doon. Kaya kinausap ni BP Sara si Laika na hayaan mo lang dahil nandito naman si Senator Bongo at saka si Bato. Si Bato naman mahigpit yung sabi niya na it's an illegal order. Dahil dati siyang Bucor chief eh. Hawak niya yung correctional eh. Alam niya, hawak ba niya yung kulungan na yan. So, pipigilan talaga niya. Nandoon din si Senator Bongo, silang dalawa. Babalik mamayang gabi si BP Sara para karelibo sa dalawang mga senator. So, medyo maganda yung cooperation, yung sistema para naman maapis ito si Laika. Si Laika rin gustong umatin bukas para daw magkaroon ng finality kung talagang i-lift nila yung contempt. Sabi naman ni BP Sara na gumagawa ng paraan yung mga abogado niya. Abogado ni Laika. So, hindi pa daw niya alam kung anong pinag-usapan. Basta, nandoon sa tabi ni Laika yung mga abogado. So, ganyan iwan ko anong mangyari bukas. Pero sigurado ako, bukas magsalita naman yung lalo na si Joel Chua dahil minention talaga. Yung pangalan niya, pinagsigawan pa ni BP Sara na buong Manila alam na ang korupsyon niya. O kayong mga taga 3rd District na Manila, alam na ninyo anong karakas niyang Joel Chua na yan. Huwag niyong pabayaan na maibalik pa yan sa posisyon niya. At saka kalaban ni Isko yan eh. Sinabihan pa daw si Isko, bahala na raw matalo sila. Kasama siguro si Valeriano at saka si Abante. Sila ang kumpadres dyan sa Kongreso eh. Kasama na. Kahit matalo daw sila, sabi ni Isko
huwag lang si Isko o magtalo sa kanila. Dahilan ni Isko na matalo silang nandyan sa mga pwesto nila. Siyempre, galit si Isko. Uh, Sigurado kung si Isko lang magsalita dyan, alam ba ninyo gaano kalakas si Isko dyan? Yung pag-declare pa nga lang niya na kandidatura, nakita niyo yung massive na crowd na nagpunta dyan para suportahan si Isko. Sigurado yan. Laglag kayo dyan. Ngayon, maraming rallies ngayon, hindi pa ako updated. Kanina nga nagsalita si BP Sara dahil pauwi na rin siya pero hindi nakapagtanong ng gusto yung mga reporter ng mainstream at yung mga vlogger dahil nagmamadali. Kasi mamayang gabi babalik din siya dyan sa Veterans Memorial. So, ito lang ang mga development na witness ko ngayong araw na to hanggang ngayong tanghali. Siguro kung mayroong major event na mangyayari ngayong araw na to, tinitingnan ko rin yung mga rallies sa almost all places sa bansa natin. Kung mayroong major na pangyayari, pwede kong iba-vlog mamaya. So, ito naman, ginagawa ko para doon sa mga wala ng oras na tumingin ng kanilang mga social media. Meron naman nag-work kasi na halos pag-uwi nila, tulog na lang, lalo na yung mga OFW natin. Halos wala na silang oras para dyan. Sa mga free time lang nila, at least inform sila sa isang site lang marinig nila yung mga balita ng mga analysis natin, mga comments natin with regards to very important happening na nangyari sa bansa natin ngayon. Meron lang akong isang tanong. Pwede niyo i-comment sa comment section ko. Isang tanong lang. Kapag makita niyo si BP Sara naglalakad sa Mindoro, sa mga taga rito sa Pilipinas yan itong tanong ko. Kapag nakita niyo si BP Sara naglalakad sa Mindoro ito malapit sa Malacanang, sasama ba kayo ni BP Sara? O malalaman lang ninyo na nandun si BP Sara naglalakad sa Mindoro? Anong gagawin nyo? Sasama ba kayo? Puntahan ba ninyo si BP Sara? Di natin alam kung anong intention ni BP Sara. Pero mag-isip kayong mabuti. Kung pupunta si BP Sara sa Mindoro, kahit na taga San Beda graduate si BP Sara, pwede niya sabihin, bibisita lang ako sa school ko, sa alma mater ko. Pupunta ba kayo? Makisama ba kayo ni BP Sara? Yun ang tanong ko. Ngayon, kung anumang sagot ninyo dyan, i-comment lang ninyo sa comment section ko. Okay? You can comment anything na gusto ninyo. Alam ba ninyo, itong channel na to, I don't care kung troll kayo. I don't care kung nasa kabila kayo. I don't care kung anong belief ninyo. Hindi ako makialam. Because I believe in freedom of speech. You have the right to say what you want to say. Kahit troll ka. Siyempre, sumama ka dyan sa pinagtrollan mo, kahit wala kang profile, wala kang views. Alam mo ang ginagawa mo. There will come a time na ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. But anyway, yung lahat mo naman sinabi dyan, yun ang isip ng nagbayad sa'yo. So, sabihin mo dyan sa comment section ko. Sabihin mo, you're free to do that. Hindi kita tanggalin dyan. At ako, ayaw ko muna ng moderator. Sila magtanggal, dyan kayo magbakbakan sa comment section ko. Hindi ako magko-comment. Alam naman ninyo ang bias ko, na Duterte talaga ako. Para maging fair naman ako, bigyan ko kayo ng laya, mag-comment dyan. At dyan kayo mag-react. Ano masasabi nyo? Huwag lang kayo mag-personalan. Issue based lang tayo. Huwag lang kayo magmura. Masira ang channel natin dyan.
So, this is a neutral ground para lahat. Diyan, bahala na mag-away kayo dyan sa comment section. I don't care. Oh. Basta may pahayag lang ninyo ang inyong saloobin about sa issue na ah, happening dito sa bansa natin. Tandaan natin na tayo lahat ay Pilipino. Ano mang mangyari sa bayan natin, tayo ay maapektuhan. Regardless kung nasa opposition ka, nasa administration ka, pro-BBM ka, pro-Duterte ka, lahat tayo. But isa lang bagay ang masasabi ko, truth will always prevail. Darating ang time na there will be a realization kung sino ang nagsabi ng totoo. At masakit malaman na ikaw ay nagsisinungaling. Di ba? Merong repercussions sa telling lies. Kaya, I believe in freedom. I believe in the rights of each individual. It is enshrined in our Constitution. Bakit natin i-deny ang sarili, ang kapwa natin na magsabi ng nasa damdamin niya or inuutos sa kanya? Kasi yung nag-utos sa kanya, nagbayad para sabihin niya, may sariling damdamin din yun. I don't know kung your ultimate desire is to destroy other persons. But anyway, may karapatan ka na gagawin mo yan. Pero I don't know kung masyado namang paninira lang gagawin mo, kung maraming maniniwala sa iyo. Kaya nga, lagi kong sinasabi na truth rebels. Kung ano talaga ang katotohanan. Truth prevails anything. So, and the truth will set you free. Mawala ka sa guilt na sa pag-iisip mo dahil lagi ka nagsisinungaling, lagi kang guilty. So, dito na lang siguro tayo. Before I end this broadcast, this vlog, I would like to request na sana naman i-like ninyo itong vlog na to, itong channel na to, then subscribe, then share. Paki-share sa mga friends mo and follow. Ngayon, doon sa question ko kung sasamahan ba ninyo si BP Sara sa Minjula, comment na lang sa comment section natin. Okay? Then, later on, if I have time, i-discuss ko yan kung ano mga comments nyo. Kung kayanin ng oras natin. Hindi ako maging selective, whether it's negative, basta wala lang mura, para malaman natin kung anong talagang sentiments nyo. Paano, yung mga totoo talagang pumakampi sa isang kinakampihan niya. Huwag naman yung puro ad hominem lang, naninira lang sa personalidad sa isang dignidad ng isang tao. Tandaan natin, tayo mga Pilipino, napakataas ng dignity natin sa mga sarili natin. Hindi tayo, we never become slaves. We never become slaves. Mahalikans tayo sa totoo lang. Mga mga taong galing sa maayos na angkan. Hindi tayo nagiging, kahit na sabihin na conquer tayo ng Spain, pero hindi tayo mga slaves tulad ng mga Black Africans. So tandaan niyo yun. You should be proud of that, na tayo ay ganyan. Kaya nga malungkot na yung ibang Pilipino nahiya naging Pilipino. Kasi naman, sana nangyari sa atin ngayon. So ibalik natin yung dangal natin. Nataas na tayo, sabihin natin sa buong mundo na tayo ay Pilipino. We are Filipino, we are proud, and we love our country. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo. Like, share, and subscribe. Follow this channel. So maraming salamat at sana marami akong nabibigay na mga mabuting nakakatulong na mga impormasyon sa inyo sa araw na to. See you in my next vlog. Salamat po.